Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pagbuo ng pamilya mula sa mga abo ng nakaraan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ang nagiging daan tungo sa pinakatotoong paghilom. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Ngunit paano kung ang mismong tahanan mo ay isang malaking paalala ng pusong nawala? At paano kung ang tanging taong kayang magbalik ng init dito ay ang anino ng kahapong pilit mong tinatakasan? Samahan niyo po ako at sabay nating tuklasin ang kwento ni na Alon at Hiraya. Ang unang bumati kay Alon de Villa sa kanyang pag-uwi ay hindi ang yakap ng isang pamilya, kundi ang nakakabinging katahimikan ng Villa Amihan. Ang malawak na pasilyo na may sahig na gawa sa mamahaling marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ngunit ang kinang nito ay malamig, parang yelo. Walang init, walang buhay. 3 buwan siyang nawala. 3 buwan ng sunod-sunod na business meetings sa iba't ibang bansa. Isang paraan ng pagtakas na pinili niya upang huwag harapin ang mga multo sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ngunit sa huli, kailangan pa rin niyang umuwi. Palagi siyang uuwi sa lugar na ito. Isang mansyon na mas mukha pang musoleo ng mga alaala. Binitiwan niya ang kanyang leather briefcase sa sahig. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa kalawakan ng sala. Isang maliit na ingay sa perpektong kaayusan ng lahat. Ang bawat gamit ay nasa tamang lugar, malinis, at walang bahid ng alikabok. Ngunit ang kaayusang yon ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa kanya. Bagkus ay lalo lang nitong ipinamukha ang kawalan. Ito ang tahanang binuo niya para kay Liwayway. Ang bawat sulok ay may bakas ng kanyang nangiti, ng kanyang halakhak. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, mula nang ang mga ngiting iyon ay naging mga litrato na lamang sa pader. At ang kanyang halakhak ay naging isang alaalang unti-unting pinipiga ang puso ni Alon. Napabuntong hininga siya. Ang pagod ng biyahe ay dumagan sa kanyang mga balikat. Pamilyar ang bigat na ito. Hindi lamang pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Papasok na sana siya sa kanyang silid-aklatan nang isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang halakhak. Hindi. 2 magkaibang halakhak. Ang isa ay matinis at puno ng inosenteng saya, ang tawa ng isang bata. Ang tawa ni Tala. At ang isa pa ay tawa ng isang babae. Malambing, mainit, at puno ng kalinga. Hindi yon ang tawa ni Liwayway. Kumunot ang noo ni Alon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa glass sliding doors na nakaharap sa hardin. Ang pinakapaboritong lugar ni Liwayway sa buong mansyon. Ang tunog ay lalong lumilinaw at kasabay nito ang pagkirot ng isang bagay sa loob ng kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng mga rosas na personal na inalagaan noon ng kanyang asawa, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Tala, ang kanyang 5 taong gulang na anak, ay nakaupo sa wheelchair nito, nakatingala at tumatawa ng malakas. Ang mga mata nitong kadalasan ay may bakas ng lungkot ay ngayoy nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. At sa tabi nito, nakaluhod sa damuhan, ay ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Si Hiraya Aguas, ang matalik na kaibigan ni Liwayway, ang yaya ng kanyang anak. May hawak na munting eroplanong laruan si Hiraya. Pinalilipad-lipad ito sa hangin habang gumagawa ng mga nakakatawang tunog. Ayan na, Tala. Papalapag na ang Flight 737 sa Tala Airport, sabi nito. At muli silang nagtawanan. Napatigil si Alon sa kanyang kinatatayuan, tila isang estatwa sa likod ng salamin. Ang gininto ang liwanag ng hapon ay bumabalot sa dalawa, na parabang sila ay nasa loob ng isang perpektong painting. Isang painting ng masayang mag-ina. Kasabay ng imaheng yon,
Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ganoon na ganoong eksena. Sa hardin ding iyon. Si Liwayway nakaluhod din sa damuhan habang tinuturuan ng noon ay 3 taong gulang na si Tala na maglakad. Ang hangin ay nililipad ang kanyang mahabang buhok at ang kanyang tawa ay kasabay ng musika ng kalikasan. "Halika anak, kayang-kaya mo yan," sabi noon ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na para lamang kay Tala at para sa kanya. Tapos nawala ang lahat. Ang init ng alaala ay mabilis na napalitan ng nagyeyelong kirot ng kasalukuyan. Nakita niya kung paano marahang hinaplos ni Hiraya ang buhok ni Tala. Isang kilos na pamilyar, isang kilos na pag-aari lamang ni Liwayway, isang itim na damdamin ang gumapang sa puso ni Alon. Paninibugho, galit, pagkakanulo. Para bang isang magnanakaw si Hiraya na pumasok sa kanyang tahanan at hindi lamang ninanakaw ang atensyon ng kanyang anak, kundi pati na rin ang mga sagradong alaala ng kanyang asawa. Paano niya nagawang tumawa sa hardin na yon? Paano niya nagawang punan ang isang espasyong hindi para sa kanya? Hindi na niya napigilan ang sarili. Itinulak niya ang sliding door. Ang tunog nito ay biglang pumutol sa masayang sandali sa hardin. Agad na napalingon si Hiraya. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita siya. Mabilis itong tumayo at pinagpagan ng kanyang bestida. "Sir Alon," bati nito. Ang boses ay puno ng paggalang at kaunting gulat. "Hindi po namin alam na ngayon ang uwi ninyo." Hindi sumagot si Alon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Hiraya bago bumaling kay Tala. "Tala," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ang kaninang masayang mukha ng bata ay napalitan ng pag-aalinlangan. "Daddy," mahinang sabi nito, at tila humigpit ang kapit sa braso ng kanyang wheelchair. Lumapit si Alon. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. Huminto siya sa harap nilang dalawa. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na anyo ni Tala. Tumingin siya muli kay Hiraya. Ang tingin niya ay sapat na para magpayelo ng sinuman. "Iniwan kong maayos ang lahat bago ako umalis." Simula niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na tila kayang magpayanig ng buong hardin. "Ang trabaho mo ay alagaan ang mga pangangailangan ng anak ko. Tiyaking nakakakain siya sa tamang oras, naiinom ang kanyang gamot, at ligtas sa lahat ng oras. Iyon ang usapan." Naramdaman ni Hiraya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pinilit niyang magsalita ng mahinahon. "Sir, iyon po ang ginagawa ko. Naglalaro lang po kami sandali." "Naglalaro?" Putol ni Alon. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa mukha ni Hiraya, pababa sa damuhan kung saan ito nakaluhod kanina. Ang eksaktong lugar kung saan si Liwayway ay madalas umupo. Sa paboritong lugar ni Liwayway, gamit ang mga laruan na si Liwayway mismo ang bumili. Bawat salita ay parang isang sampal. Napayuko si Hiraya, hindi makatingin ng diretso sa nag-aapoy na mga mata ni Alon. Ramdam niya ang pagkapit ni Tala sa laylayan ng kanyang damit. "Sir, pasensya na po kung..." "Ang kailangan ng anak ko ay isang yaya, Hiraya." Pagpapatuloy ni Alon, tila hindi narinig ang kanyang sinabi. "Isang empleyado, hindi niya kailangan ng isang kapalit." Ang salitang kapalit ay tumagos sa puso ni Hiraya na parang isang kutsilyo. "Kapalit?" Ganoon ba ang tingin niya sa kanya? Matapos ang lahat ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinuhos niya kay Tala, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kaibigan ng kanyang ina? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Hiraya, ngunit pinigilan niya ang pagtulo ng mga luha. Hindi ngayon, hindi sa harap niya.
Daddy! Umiiyak na, sabi ni Tala. Ang munting boses nito ay nababasag. Nana Hira is not... Ang pagtatanggol ng bata ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy sa dibdib ni Alon. Ang makitang mas kinakampihan ng sarili niyang anak ang babaeng ito kaysa sa kanya ay isang dagok na hindi niya matanggap. Para sa kanya, binubura ni Hiraya ang alaala ni Liwayway at hinahayaan pa itong mangyari ng sarili niyang anak. Iyon na ang huling patak. Tumingin si Alon kay Hiraya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Walang mababakas na anumang emosyon maliban sa yelo. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan, matigas at hindi na mababali. Umpisahan mo nang mag-impake ng iyong mga gamit, malamig niyang utos. Natigilan si Hiraya. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Itinaas niya ang kanyang paningin, puno ng pagkalito at sakit. Pipo? Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi na siya sinagot ni Elon. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng bahay. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Tapos na ang serbisyo mo dito. You're fired. Isang sandali ng katahimikan. Umalis ka bukas na bukas ng umaga. Pagkasabi noon, pumasok na si Alon sa loob, isinara ang sliding door at iniwan sina Hiraya at Tala sa hardin. Ang init ng hapon ay tila biglang naglaho at ang hardin na puno ng buhay kanina ay naging isang malamig at malungkot na lugar. Saksi sa isang pusong sinira ng isang desisyong isinilang mula sa sarili nitong pighati. Ang mga salitang iyon ay humiwas sa hangin at nanatili doon, nakabitin na parang isang hatol. Umalis ka bukas na bukas ng umaga. Para kay Hiraya, ang bawat salita ay isang dagok na yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi niya namalayan kung gaano katagal siyang nakatayo sa hardin. Yakap-yakap ang umiiyak na si Tala matapos pumasok ni Alon sa loob. Ang tanging alam niya ay unti-unting lumamig ang hangin at ang ginintuang kulay ng hapon ay dahan-dahang nilamon ng kulay abo ng papalapit na gabi. Ang pag-iimpake ay isang mabagal at masakit na ritual. Ang kanyang silid sa Villa Amihan ay maliit lamang kumpara sa ibang mga kwarto, ngunit para sa kanya, ito ay naging isang santuwaryo. Bawat bagay na inilalagay niya sa loob ng luma niyang maleta ay may kasamang alaala. Isang maliit na drawing na may sulat kamay ng bata. Para kay Nana Hira, ang pinakamagaling sa lahat. Hinaplos niya ang papel. Halos maramdaman pa ang init ng kamay ni Tala nung ibinibigay ito sa kanya. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang mga damit na maingat na nakatupi. Isang maliit na bato na hugis puso. Pinulot nila sa dalampasigan nung minsan silang namasyal. Para hindi ka malungkot, sabi noon ni Tala. Paanong hindi siya malulungkot ngayon? Isinara niya ang maleta, kasabay ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay na akala niya ay magiging isang bagong simula. Hindi galit ang nararamdaman niya para kay Aylon. Hindi pa. Ang nangingibabaw ay isang malalim, nakalulunod na pighati. Pighati para kay Tala na muling mawawalan at pighati para sa sarili na muling kailangang mag-umpisa sa wala. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa silid ni Tala. Ang bata ay mahimbing nang natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pamamaga ng mga mata mula sa pag-iyak. Marahan siyang naupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito. Tala anak, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan munang umalis ni Nana. Pero pangako, hindi kita kalilimutan ha. Maging mabait ka kay daddy mo. Huwag kang magpapagutom. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay ng bata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi niya kayang gisingin ito.
Hindi niya kayang harapin ang mga mata nitong magtatanong kung bakit. Idinikit niya ang kanyang labi sa noo ng bata para sa isang huling halik. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagmamahal, at isang paalam na hindi niya kayang bigkasin. Pagkatapos ay tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid, iniwan ang isang piraso ng kanyang puso sa loob nito. Ang Villa Amihan ay mas tahimik kaysa dati nang lisanin niya ito. Bawat anino sa pasilyo ay tila nagmamasid. Bawat pag-click ng kanyang takong sa marmol na sahig ay isang paalala na siya ay isang dayuhan sa lugar na ito. Pagdating niya sa malaking pinto, hindi na siya lumingon pa. Mot kwang lang dai, amtan tay doy, tapchung bao kong dyan ben trong biek tu. Narinig ni Alon ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa ibaba. Nakatayo siya sa teres ng kanyang silid, hawak ang isang baso ng alak, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Tapos na, may isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng ginhawa. Ang kaayusan ay naibalik na. Ang anino ni Hiraya ay wala na sa hardin ni Liwayway. Wala nang banta sa mga alaala ng kanyang asawa. Iyon ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Iyon ang pilit niyang pinaniniwalaan. Ngunit bakit parang mas lumawak ang mansyon? Bakit parang mas naging mabigat ang hangin? Iwinaksin niya ang mga tanong sa kanyang isipan at inubos ang laman ng kanyang baso. Disiplina. Iyon ang kailangan niya. Iyon ang kailangan ni Tala. Ang disiplinang yun ay unang nasubok kinagabihan. Nana, Hira. Narinig ni Alon ang mahinang ungol mula sa baby monitor. Pumasok siya sa silid ni Tala at nakita itong hindi mapakali sa kanyang pagkakahiga. I'm here, Tala. It's Daddy, mahinang sabi niya. Minulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa una ay may pagkalito, pagkatapos ay paghahanap. Nanahira, tanong nito. Ang boses ay inaantok pa. Umupo si Alon sa kama. Sinubukan niyang gayahin ang paraan ng pag-alo na nakikita niya kay Hiraya. Nanahira had to leave, son. Matulog ka na ulit. Pero sa halip na pumikit, tuluyang nagising ang diwa ni Tala. Leave? Where did she go? Babalik siya, di ba, Daddy? Isang buhol ang tila na buo sa lalamunan ni Alon. Hindi na, anak. Tayo na lang dalawa. Iyon ang maling sinabi. Ang mukha ni Tala ay unti-unting nagbago. Mula sa pagtataka, naging pag-aalala, at nauwi sa takot. Umiling-iling ito. No, I want Nanahira. Tawagan mo siya, Daddy. Please! At doon nagsimula ang isang gabing hindi malilimutan ni Alon de Villa. Ang unang pagsubok ay ang hapunan. Nagluto ang kanilang kasambahay ng paboritong sopas ni Tala. Ngunit nang subukan itong isubo ni Alon sa bata, mariin itong umiling at itinabig ang kutsara. Ayoko. Si Nanahira lang. Tala, stop this nonsense. You have to eat. Maring sabi ni Alon, ang pasensya ay unti-unting nauubos. No, I want Nana. Sigaw ng bata at sa isang iglap, tinabig nito ang buong mangkok. Kumalat ang mainit na sopas sa mesa at sa sahig. Napasigaw sa inis si Alon, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng kanyang anak. Ang sigaw na yon ang nagtulak kay Tala sa bingit ng pagkasindak. Ang paghinga ng bata ay naging mabilis at mababaw. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Nakatingin hindi kay Alon, kundi sa isang bagay na tila siya lang ang nakikita. Nana, hindi ako makahinga. Nana. Biglang namutla si Alon. Hindi ito ordinaryong pag-iyak. Ito ay isang panic attack. Tala! Tala! Look at me. Breathe, son. Ngunit hindi na siya naririnig ng bata. Ang mga kamay nito ay nanginginig, mahigpit na nakakapit sa wheelchair. Napuno ng takot, binuhat ni Alon ang kanyang anak
at mabilis na tinawagan ng kanilang family doctor. Ilang minuto lang, dumating si Dr. Ramirez, isang matandang lalaki na nakasaksi sa paglaki ni Alon. Nakita niya ang gulo sa dining room, ang takot sa mukha ni Alon, at ang nanginginig na katawan ni Tala. Matapos niyang pakalmahin ang bata, gamit ang isang mild sedative at suriin ang vital signs nito, hinarap niya si Alon na may seryosong mukha. Anong nangyari dito, Alon? He had a tantrum. He was looking for his nanny. Hirap na paliwanag ni Alon. Umiling si Dr. Ramirez. Hindi ito simpleng tantrum. This is separation anxiety compounded by trauma. Alam mong delikado. Para sa kondisyon ng puso niya ang matinding stress. Nasaan si Hiraya? Nag-iwas ng tingin si Alon. I let her go. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingin si Dr. Ramirez kay Alon na parabang hindi niya ito kilala. You did what? Alon, si Hiraya ay hindi lang isang yaya para sa batang iyan. She is his anchor. Mula nang mawala si Liwayway at mangyari ang aksidente, siya ang naging mundo ni Tala. At basta mo na lang siyang inalis? She was overstepping her boundaries. Katwiran ni Alon. Kahit siya mismo ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Boundaries? Sarkastikong sabi ng doktor. Ang pagmamahal ba ay may boundary, Alon? Nakikita mo ba ang epekto ng pagtatakda mo ng boundaries sa anak mo? Itinuro niya ang natutulog na si Tala. Kung magpapatuloy ito, hindi lang emosyon niya ang masisira. Baka pati ang pisikal niyang kalusugan ay bumigay. Tumingin si Alon sa kanyang anak. Ang maputlang mukha, ang mga bakas ng luha. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Tama ang doktor. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Huminga ng malalim si Dr. Ramirez. Ang kanyang boses ay naging mas mariin at walang paligoy-ligoy. This is not a suggestion, Alon. This is a medical advice. Kung ayaw mong malagay sa mas matinding panganib ang buhay ng anak mo. Huminto ang doktor. Tinitigan si Alon ng diretso sa mata upang siguruhing naiintindihan niya ang bigat ng bawat salita. Tawagan mo ang yaya na yon para bumalik. Agad-agad. Tawagan mo siya. Agad-agad. Ang mga salita ni Dr. Ramirez ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon na parang isang sirang plaka. Matapos umalis ng doktor, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng katahimikan at ng bigat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagiging hari sa Villa Amihan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Hiraya sa kanyang mga contact. Ngunit habang nakatitig siya sa screen, tila nagyelo ang kanyang mga daliri. Anong sasabihin niya? Bumalik ka dahil kailangan ka ng anak ko matapos kitang palayasin ng walang dahilan? Ang pait ng kahihiyan ay mas masahol pa sa alak na ininom niya kanina. Binaba niya ang telepono. Hindi ito pwedeng idaan sa isang tawag lang. May mga pagkakamaling kailangang itama ng harapan. Gaano man ito kahirap, ito ay isa sa mga yon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may gagawin siyang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Hindi para sa negosyo, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak. Ibababa niya ang kanyang korona at luluhod kung kinakailangan. Ang pagmamaneho mula sa Marangyang subdivision ng Villa Amihan patungo sa lugar kung saan nakatira si Hiraya ay parang paglalakbay sa 2 magkaibang mundo. Ang malalapad at malilinis na kalsada ay unti-unting naging makikitid na eskinita. Ang mga mansyon ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay at mga apartment na tila pagod na sa paglipas ng panahon. Ipinark ni Alon ang kanyang mamahaling itim na sedan sa isang gilid at agad itong naging sentro ng atensyon. Lumabas siya ng sasakyan. Suot pa rin ang kanyang designer suit
at pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na napadpad sa ibang planeta. Ang amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw sa kanto at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye ay sumalubong sa kanya. Isang mundong malayong-malayo sa pinag-aarihang katahimikan ng Villa Amihan. Ayon sa record ng kanyang HR department, nakatira si Hiraya sa isang maliit na boarding house sa dulo ng eskinita. Kumatok siya sa pintong kinakalawang na. Ang tunog ay tila kinain ng ingay sa paligid. Isang matandang babae ang nagbukas. "Sino po sila?" tanong ng matanda. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Hinahanap ko po si Hiraya Aguas," formal na sabi ni Alon. "Nasa itaas, pangalawang pinto sa kaliwa," sabi ng matanda. Tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Umakyat si Alon sa isang makitid at madilim na hagdanang gawa sa kahoy. Bawat baitang ay lumalangit-ngit. Pagdating niya sa itaas, nakita niya ang pintong tinutukoy. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Hiraya na puno ng pagod ay napalitan ng matinding pagkabigla. Nakasuot lamang ito ng simpleng duster, ang buhok ay nakapusod. Sa likod niya, nakita ni Alon ang kabuuan ng kanyang tinutuluyan. Isang maliit na kwartong kasya lamang ang isang papag, isang maliit na mesa, at isang lumang aparador. Maayos ang mga gamit, ngunit ang kasikipan at karukhaan ng lugar ay isang malaking sampal sa mukha ni Alon. Ito ang buhay na ibinigay niya pabalik kay Hiraya. "Sir Alon," nauutal na sabi ni Hiraya. Anong ginagawa ninyo rito?" Pinilit ni Alon na lunukin ang buhol sa kanyang lalamunan. "Hiraya, pwede ba tayong mag-usap?" Nag-aalangan man, pinapasok siya ni Hiraya. Walang maupuan kaya't nanatili silang parehong nakatayo. Ang distansya sa pagitan nila sa maliit na silid ay puno ng hindi masabing mga salita at ng bigat ng mga nangyari. Si Hiraya ang unang bumasag sa katahimikan. "Kung nandito po kayo para sa huling sahod ko, pwede naman po sanang..." "Hindi iyon." Mabilis na putol ni Alon. Tumingin siya sa sahig, sa mga mata ni Hiraya. Kahit saan, huwag lang makita ang sakit sa mukha nito. "Nandito ako dahil kay Tala." Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ay nagpabago sa ekspresyon ni Hiraya. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-aalala. Anong nangyari kay Tala? Maayos lang ba siya? Dito na nagsimulang gumuho ang pader na binuo ni Alon. Hindi pag-amin niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "He's not okay. Hindi siya kumain. At he had a panic attack." Isang mabilis na paghinga ang kumawala kay Hiraya. Itinaas niya ang kamay sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlaki sa takot. "Diyos ko po." Tumawag ako ng doktor. Sinabi niya sa akin na... Nahirapan si Alon na dugtungan ang sasabihin. Ito na ang sandali ng pagpapakumbaba. Na mali ako. Mali ang ginawa kong pagpapaalis sa'yo. Tumingin si Hiraya sa kanya. Isang komplikadong emosyon ang mababasa sa kanyang mga mata. Sakit, awa at kaunting galit. "Alam ko pong mahirap para sa inyo, sir. Alam kong naaalala ninyo si Liwayway. Pero si Tala, alam ko," sabi ni Alon. "Alam ko na ngayon." Nilapitan niya ito, isang hakbang lang, ngunit para itong 1 milya. "Hiraya, I'm asking you. Please, come back." Hindi ito isang utos. Isa itong pakiusap. Isang mahabang katahimikan. Tumingin si Hiraya sa maliit na bintana ng kanyang silid, tila tinitimbang ang lahat. Ang sakit na idinulot ni Alon. Ang pagmamahal niya para kay Tala. Ang sarili niyang kapakanan. "Kung babalik ako," mahinang sabi ni Hiraya, "hindi na magiging katulad ng dati." "I know," mabilis na sagot ni Alon. Humarap si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay may bagong determinasyon. Gagawin ko ito para kay Tala. Mariin niyang sabi. Para lamang sa kanya, hindi para sa'yo. Tumango si Alon, tinatanggap ang bawat kondisyon. Naiintindihan ko. Kahit ano, Hiraya. Just, please, he needs you. Ang pagbabalik sa Villa Amihan ay tahimik. Walang nagsasalita sa loob ng kotse. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang kasambahay na may bakas ng ginhawa sa muka. Nasa silid po niya si Sir Tala. Gising po, sabi ng kasambahay kay Hiraya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Hiraya. Mabilis siyang umakyat sa hagdan. Naiwan si Alon sa ibaba. Pinapanood siyang maglaho sa pasilyo. Ilang sandali pa, isang tunog ang umabot sa kanyang pandinig mula sa itaas. Ang mahinang pag-iyak ng isang bata na unti-unting napalitan ng mga salitang, "Nanahira, nagbalik ka." Napapikit si Alon. Isang pakiramdam ng napakalaking ginhawa ang bumalot sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik siyang nakinig sa dahan-dahang pagkalma ng kanyang anak sa mga bisig ng babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay itinaboy niya. Sa sandaling iyon, tinanggap niya ang katotohanan. Kailangan niya si Hiraya. Kailangan siya ng kanilang tahanan. Isang babasaging kapayapaan ang nagsimulang bumalot sa Villa Amihan. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Habang nakatayo si Alon sa paanan ng hagdan, isang ugong ng makina ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang pamilyar na tunog. Isang pares ng matitingkad na headlight ang tumutok sa malaking pinto ng mansyon. Huminto ang isang mamahaling puting kotse. Bumukas ang pinto nito. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida ang lumabas. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga labi ay may mapang-akit na pulang kolorete. Lumakad ito papalapit sa pinto na para bang pag-aari niya ang lugar. Sa kanyang mukha ay may isang matamis, ngunit may kalkuladong ngambong ngiti. Si Clara Ilustre, ang nakababatang kapatid ni Liwayway, nang marinig ni Hiraya ang papalapit na sasakyan, kasalukuyan niyang pinupunasan ng maligamgam na bimpo ang mukha ni Tala. Ang bata, na kalmado na sa wakas, ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay mabigat na sa antok. Ang marupok na kapayapaan sa silid ay tila isang manipis na salamin. At ang ugong ng sasakyan sa labas, ang unang bitak dito. Hindi niya pinansin. Ang mahalaga ay si Tala. Sige na, matulog ka na. Malambing niyang bulong, habang marahang inaayos ang kumot ng bata. Ngunit ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Isang pamilyar na bigat ng yabag ni Alon at isa pang mas magaan, mas matinis na tunog ng takong na hindi niya kilala. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga balikat. Isang bisita? Sa ganitong oras ng gabi? Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga unan ni Tala nang bumukas ang pinto. Pumasok si Alon, at sa likod nito ay isang babaeng tila sinag ng buwan sa gitna ng kadiliman. Maputi, balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na mas nagpatingkad sa perpekto niyang hubog. Ang mukha nito ay parang isang anghel, ngunit ang mga matang tumingin sa kanya ay matalas at mapanuri. "Clara," sabi ni Alon, ang boses ay pagod. "This is Hiraya, Tala's nanny." Ngumiti si Clara, isang ngiting kasing perpekto ng kanyang mukha. "Oh, I know her. Kumusta ka na, Hiraya? You were Ate Liwayway's best friend, right?" Ang paraan ng pagkakasabi nito sa best friend ay may bahid ng pangungutya na tila isa itong titulong hindi karapat-dapat para sa kanya. Tumango lamang si Hiraya. "Clara, magandang gabi. Nabalitaan ko ang nangyari kay Tala, kaya ako dumiretso dito." Sabi ni Clara, ang atensyon ay nasa kay Alon na. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling malamig. I was so worried, Kuya Alon. Dapat tinawagan mo ako kaagad. Nilapitan ni Clara ang kama at tiningnan si Tala. Hinaplos nito ang buhok ng bata. Isang kilos na pilit at hindi natural. Kawawa naman ang pamangkin ko. He needs family around him. Lalo na ngayon. Ang diin sa salitang pamilya ay isang malinaw na patama. Naramdaman ni Hiraya na tila lumiit ang silid. Siya ang extra. Siya ang tagalabas. Kinabukasan, ang pakiramdam na yon ay lalong tumindi. Maagang gumising si Hiraya para ihanda ang almusal ni Tala. Habang matiyaga niya itong sinusubuan ng hiniwang prutas, pumasok si Clara sa dining hall. Suot ang isang mamahaling silk robe. Mukha itong bagong ligo at ang bango ng kanyang pabango ay kumalat sa buong silid. Tinatabunan ng amoy ng sinangag at kape. "Good morning!" Masayang bati nito. Hinalikan niya si Alon sa pisngi bago umupo sa tabi ni Tala. "Kumakain na pala ang baby boy ko," sabi ni Clara. Ang boses ay matamis na parang pulot. Tiningnan nito ang platong nasa harap ni Tala. Mangga at saging? Hindi ba't sabi ni ate noon, mas maganda kung may kasamang berries para sa antioxidants? Napahinto sa pagsubo si Hiraya. Tumingin siya kay Alon, naghihintay ng reaksyon. Ngunit si Alon ay tahimik lamang na nagbabasa ng dyaryo. Tila walang narinig. "Gusto mo, Tita Clara will make you a special smoothie? Katulad ng ginagawa ni Mami mo dati?" Tanong ni Clara kay Tala, habang marahang tinatanggal ang kutsarang hawak ni Hiraya. Hindi ito isang mungkahi. Isa itong pag-agaw ng kontrol. Walang nagawa si Hiraya kundi ang manahimik at panoorin si Clara na maging bida sa umagang yon habang siya ay unti-unting naitutulak sa anino. Ang buong araw ay naging isang serye ng mga ganitong eksena. Sa sala, habang naglalaro sina Hiraya at Tala, biglang darating si Clara na may dalang isang malaking photo album. "Kuya Alon, tingnan mo to oh. Naalala mo ba itong kuha natin sa kasal ninyo ni ate?" Malakas na sabi ni Clara. Sapat para marinig ng lahat. "Ang saya-saya natin dito. Perfect family." Napilitang makinig si Hiraya habang binubuklat ni Clara ang bawat pahina. Ang bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa alaala ni Liwayway at isang paalala kay Alon ng perpektong pamilya na nawala. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alon, ang saglit ng ngiti na napapalitan ng pamilyar na lungkot. Ginagamit ni Clara ang mga alaala bilang sandata para ipamukha kay Hiraya na kahit anong gawin na niya, hinding-hindi siya magiging bahagi ng mundong iyon. Naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa naiinggit siya, kundi dahil nasasaktan siya para sa kaibigan niya. Ginagamit ni Clara ang alaala ni Liwayway hindi para parangalan ito, kundi para sa sarili niyang kapakanan. Ang pinakamatinding komprontasyon ay nangyari sa kusina ng gabing iyon. Nagtitimpla si Hiraya ng gatas para kay Tala nang pumasok si Clara. Wala nang ibang tao. Ang matamis na ngiti ni Clara ay naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Sumandal ito sa counter, pinag-krus ang mga braso at pinanood si Hiraya. "Alam mo," simula ni Clara, ang boses ay mahina, ngunit may talim. "Nakakabilib ka rin ano? Matapos kang palayasin, may lakas ka pa ng loob na bumalik." Hindi lumingon si Hiraya. Ipinagpatuloy niya ang paghahalo sa gatas. "Bumalik ako para kay Tala." Isang sarkastikong tawa ang narinig niya mula kay Clara. "Para kay Tala? O para kay Alon? Huwag tayong maglokohan dito, Hiraya. Alam ko ang mga galaw ng mga babaeng tulad mo, yung mga nagkukunwaring maamo, pero ahas pala." Dito na humarap si Hiraya, ang pasensya niya ay paubos na. "Wala akong masamang intensyon, Clara." "Talaga ba?" Lumapit si Clara. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lang. Ang bango ng pabango nito ay nakakasulasok. Ibinaba nito ang kanyang boses
sa isang bulong na puno ng lason para silang dalawa lang ang makarinig. Kahit gaano ka pa magpabango, amoy katulong ka pa rin. Huwag na huwag mong iisipin na dahil kailangan ka ng pamangkin ko ngayon, ay may lugar ka na sa pamilyang ito. Tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mata. Ang huling patak ng kanyang kamandag ay inilaan para sa pinakamasakit na suntok. Huwag mong isipin na mapapalitan mo ang ate ko. Huminto ito saglit. Tila ninanamnam ang sakit sa mukha ni Hiraya. Katulong ka lang. Pinagmamasdan ni Alon ang dalawang babae sa kanyang pamamahay. Sila ay parang dalawang magkasalungat na puwersa. Si Clara ay isang bagyo, maingay, makulay, at sa pilitang hinihila ang lahat ng atensyon patungo sa kanya. Ang kanyang bawat kilos ay isang pagtatanghal. Ang bawat salita ay may kalkuladong epekto. Ginagamit niya ang alaala ni Liwayway na parang isang kapa na isinusuot niya para patunayang siya ang nararapat. Sa kabilang dako, si Hiraya ay parang isang malalim at tahimik na lawa. Kalmado sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay may mga agos na hindi mo mababasa. Ang kanyang presensya ay hindi humihihingi ng atensyon. Ito ay simpleng nariyan lamang. Isang tahimik na haligi na sumusuporta sa mundo ng kanyang anak. Sa kabila ng mga patutsada ni Clara, sa kabila ng pagpipinta nito kay Hiraya bilang isang hamak na katulong, may napapansin si Alon na hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang epekto ni Hiraya kay Tala. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, biglang napangiwi sa sakit si Tala nang subukan itong abutin ng isang laruan. Aray! Mahinang daing nito, hawak ang binti. Mabilis na lumapit si Hiraya. Anong masakit, anak? Tanong niya. Ang boses ay puno ng malumanay na pag-aalala. Pumasok si Alon sa eksena, kasunod si Clara. Baka kailangan lang i-stretch, sabi ni Clara, na nanatiling nakatayo sa malayo. Ngunit lumuhod si Hiraya sa tabi ng wheelchair at marahang hinawakan ng binti ng bata. Dito ba? Ituro mo kay Nana. Itinuro ni Tala ang isang bahagi ng kanyang sakong. Sa ilalim ng medyas nito, may isang maliit na sugat na nagsisimulang mamula. Kailangan palitan ang benda, sabi ni Hiraya at tumingin kay Alon. Sir, pwede po bang tulungan ninyo akong buhatin siya papunta sa sofa para mas madali kong malinisan? Sa sandaling iyon, walang Liwayway, walang Clara. Mayroon lamang isang praktikal na pangangailangan. Tumango si Alon. Maingat niyang binuhat ang magaan na katawan ni Tala habang ginagawa ni Hiraya ang kanyang gawain, paglilinis ng sugat, paglalagay ng gamot, at pagpapalit ng benda ng may kahusayan at pag-iingat. Napilitang magtrabaho si Alon kasama niya. Hinawakan niya ang kamay ni Tala para hindi ito malikot. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit. Naramdaman ni Alon ang kalyo sa mga daliri ni Hiraya. Mga kamay na sanay sa trabaho, hindi tulad ng malalambot na kamay ni Liwayway at Clara. May naamoy siyang banayad na amoy mula rito. Hindi pa bango, kundi simpleng sabon. Isang amoy na malinis at totoo. Tumingala si Hiraya sa kanya, isang saglit na pasasalamat sa kanyang mga mata, at muling ibinalik ang atensyon kay Tala. Ayan, tapos na. Masakit pa ba? Umiling si Tala at ngumiti. Salamat po, Nanahira. Napatitig si Alon sa eksena. Isang tahimik na pagtutulungan, isang sandali ng purong pag-aalaga na walang halong pagkukunwari. Tumingin siya kay Clara na abala sa pagtingin sa kanyang telepono, tila naiinip, at isang bagay ang luminaw sa isipan ni Alon. Si Clara ay narito para sa kanya, ngunit si Hiraya ay narito para kay Tala. Nang gabing iyon, sinubukan ni Clara na bawiin ang atensyon ni Alon. Pumasok ito sa kanyang silid-aklatan, dala ang 2 kopita ng wine. Suot nito ang isang itim na bestidang mas nagpapatingkad sa hubog ng kanyang katawan. Mukhang pagod na pagod ka, Kuya Alon. Malambing nitong sabi
habang iniaabot ang isang kopita. Maraming trabaho, maikling sagot ni Alon. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa kanyang mesa. Umupo si Clara sa gilid ng kanyang mesa, isang kilos na masyadong malapit. Alam mo, hindi mo kailangang suluhin ang lahat. Nandito naman ako, para sa'yo at para kay Tala. Marahan niyang hinaplos ang braso ni Alon. Alam kong namimiss mo si ate. Namimiss ko rin siya. Siguro, kung nandito siya, gusto niyang maging masaya ka ulit. Ang haplos na yon ay hindi nagdulot ng aliw. Bagkus, naramdaman ni Alon na tila siya ay sinasakal. Ang imahe ng tahimik na pagtutulungan nila ni Hiraya kanina ay biglang sumagi sa kanyang isipan at ang kilos ni Clara ay nagmukhang mura at desperado. Marahan niyang inalis ang kamay nito. Clara, pagod ako. Kailangan kong tapusin ito. Ang nanangiti sa labi ni Clara ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis niya itong ibinalik. Sige, magpahinga ka na rin mamaya, sabi nito bago lumabas. Naiwan si Alon sa katahimikan, ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makatakas. Tumayo siya at naglakad palabas ng silid-aklatan. Sa halip na pumunta sa kanyang silid, dinala siya ng kanyang mga paa sa kabilang dulo ng pasilyo, patungo sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok, ang dati niyang opisina na naging opisina rin ni Liwayway noong nabubuhay pa ito. Pinihit niya ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga lumang papel. Dito, ang presensya ni Clara ay hindi pa nakakarating. Ang lahat ay nasa dati nitong ayos na para bang nagyelo sa panahon. Naglakad siya patungo sa lumang aparador kung saan nakatago ang mga lumang papeles. Naghahanap siya ng kahit ano, isang bagay na magkokonekta sa kanya sa isang mas simpleng panahon. Sa kanyang paghahalungkat, aksidente niyang nasagi ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador. Nahulog ito sa sahig. Kumalat ang laman, mga lumang litrato, mga resibo, at isang maliit na kulay rosas na purse na pamilyar sa kanya. Iyon ang purse na madalas gamitin ni Hiraya noong una itong nagsimulang magtrabaho para sa kanila. Noong nabubuhay pa si Liwayway. Siguro ay naiwan niya ito nang minsan siyang tumumulong mag-ayos sa silid na ito. Pinulot niya ang mga nagkalat na laman. At doon, sa ilalim ng isang lumang resibo, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang bote ng gamot, maliit at puti. Binasa niya ang etiketa. Isosorbid dinitrate. Take 1 tablet as needed for chest pain. Isang gamot para sa puso. Kasunod nito, nakita niya ang isang nakatuping papel. Isang bill mula sa isang pampublikong ospital. Binuklat niya ito. Nakapangalan kay Hiraya Aguas. Ang diagnosis, congestive heart failure. At sa ibaba ang isang malaking halaga na may markang unpaid. Napaupo si Alon sa sahig, hawak ang mga piraso ng lihim ni Hiraya. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pamumutla nito minsan, ang paminsan-minsang paghahabol nito sa hininga na akala niya ay dahil lang sa pagod. Ang desperasyon sa mga mata nito nang sabihin niyang bumalik ito para lamang kay Tala. Hindi lang yon dahil sa pride, iyon ay dahil sa pangangailangan. Kailangan niya ang trabaho, kailangan niya ang pera para sa kanyang puso. Isang matinding pag-aalala ang biglang pumalit sa lahat ng inis at pagdududa na nararamdaman niya para kay Hiraya. Isang bigat na mas matindi pa sa sarili niyang pighati. Mula sa bintana ng lumang opisina, natanaw niya ang bintana ng silid ni Tala. Sa kabilang bahagi ng mansyon, may kaunting liwanag doon. Alam niyang nandoon si Hiraya, binabantayan ng kanyang anak. Isang babaeng may sariling mabigat na laban, ngunit piniling alagaan ang anak ng iba. Hawak ang bote ng gamot, napatingin si Alon sa madilim na hardin sa ibaba. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng muli niyang tinanggap dahil sa pangangailangan ng anak niya,
ay may sariling bomba sa dibdib na anumang oras ay maaring sumabog. Napabuntong hininga siya. Ang tanong ay namuo sa kanyang isipan na may kasamang takot at pagkalito. Ano pa ang mga lihim na tinatago mo, Hiraya? Kinabukasan, ang hangin sa Villa Amihan ay tila mas mabigat. Hawak ni Elon ang bote ng gamot ni Hiraya sa kanyang bulsa. Ang lamig nito ay tila tumatagos sa kanyang balat. Bawat kilos ni Hiraya ay binabantayan niya. Hindi na dahil sa pagdududa, kundi dahil sa nag-aalalang pagmamasid. Nakikita na niya ngayon ang bahagyang pamumutla sa mga labi nito. Ang halos hindi mapansing pagod sa mga mata nito. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Paano mo tatanungin ang isang tao tungkol sa isang lihim na hindi niya kailanman binalak na ibahagi? Ang pagkakataon ay dumating ng hapon ding iyon. Inutusan ni Alon si Clara na samahan si Tala sa physical therapy session nito. Isang paraan para masolo niya si Hiraya kahit isang oras lang. Nang makaalis ang mga ito, nakita niya si Hiraya sa silid-aklatan. Tahimik na nagtutupi ng mga kumot na ginamit ni Tala. Pumasok siya at isinara ang pinto. Napalingon si Hiraya, bahagyang nagulat. Sir Alon, may kailangan po kayo? Hindi sumagot si Aylon. Dahan-dahan siyang lumapit at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang bote ng gamot at ang resibo ng ospital. Inilapag niya ang mga ito sa mesang nasa pagitan nila. Ang mga mata ni Hiraya ay nanlaki. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho at napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Para siyang nahuling gumawa ng isang malaking krimen. Saan? Saan ninyo po yan nakuha? Nanginginig niyang tanong. Sa lumang opisina. Naiwan mo yata? Mahinang sabi ni Alon. Hiraya, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiling si Hiraya. Umiiwas ng tingin. Wala po yan. Matagal na po yan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Mariing sabi ni Alon. Ang boses ay may bahid ng frustrasyon at pag-aalala. Seryoso ang kondisyon mo, pero nagtatrabaho ka pa rin na parang walang anuman. Hindi mo iniisip ang sarili mo. Ang sinabi niyang yon ang tila nagpasiklab sa damdamin ni Hiraya. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, ang karaniwang maamo niyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Iniisip ang sarili ko? Pabalang niyang sagot, ang boses ay tumaas. Paano ko iisipin ang sarili ko kung kailangan kong mabuhay? Kung kailangan kong kumita para sa gamot na ito? Itinuro niya ang bote. Akala ninyo ba ginusto ko ito? Ang perang dapat sana ay para sa operasyon ko, na ipanggastos na sa burol at libing ng asawa ko. Ang asawa kong namatay habang nagtatrabaho para sa inyo. Natigilan si Alon. Ang bawat salita ay isang sampal. Kaya huwag na huwag ninyo akong sasabihan na hindi ko iniisip ang sarili ko. Sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ginagawa ko ang lahat para mabuhay at tinanggap ko ang alok ninyong bumalik dito hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan ko. Kailangan ko para kay Tala at oo, kailangan ko para sa sarili ko. Pero hinding-hindi ako humingi ng tulong sa inyo dahil ayokong magkaroon ng anumang utang na loob sa taong hindi niya matapos ang sasabihin. Sa taong ano, Hiraya? Hamon ni Alon, nasasaktan sa mga salitang naririnig. Well, sigaw ni Hiraya at tinalikuran siya. Isang matinding tensyon ang bumalot sa silid. Pagsisisi, galit, sakit. Ang lahat ay naghalo-halo. Gusto ni Alon na pagaanin ang loob nito, ngunit alam niyang anumang sabihin niya ay magmumukha lamang itong awa. Magpahinga ka muna, mahinang sabi ni Alon. Ako na ang bahala sa lahat, sa bayarin sa ospital. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, matigas na sabi ni Hiraya.
Nakatalikod pa rin. Lumabas si Alon ng silid-aklatan. Gulong-gulo ang isip at pasan ang isang bigat na hindi niya inaasahan. Naiwan si Hiraya na nanginginig, nakasandal sa estante ng mga libro. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng pagod. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Bakit kailangan pa nitong malaman? Ang tanging gusto niya ay magtrabaho ng tahimik, alagaan si Tala, at makaipon. Ngunit ngayon, ang kanyang kahinaan ay lantad na. Matapos ang ilang minuto, pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang ibalik sa tamang lugar ang mga gamit ni Tala. Pumunta siya sa lumang opisina kung saan sinabi ni Alon na nakita ang kanyang mga gamit. Baka may iba pa siyang naiwan doon. Ang silid ay madilim at amoy luma. Binuksan niya ang ilaw. Sa ibabaw ng mesa ni Alon, nakita niya ang isang lumang laptop. Nakabukas pa. Siguro ay ginamit ito ni Alon kagabi. Aalisin na sana niya ang mga libro sa tabi nito nang aksidenteng matabig ng kanyang siko ang touchpad. Nag-ilaw ang screen at lumabas ang isang folder ng mga lumang file. Ang kanyang mga mata ay naagaw ng isang pangalan ng file sa pinakaibabaw ng listahan, isang audio file. Ang pangalan, Urgent. Lino. Si Lino, ang kanyang asawa. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa ng pangalan ng asawa niya sa laptop ni Elon? Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad na tila itinutulak ng tadhana, idinoble-click niya ang file. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang pamilyar na tunog ng malakas na buhos ng ulan at kulog ang pumuno sa silid. At kasunod nito, ang boses ni Alon. Ngunit hindi ito ang kalmadong boses na kilala niya. Ito ay isang boses na iritado, galit at puno ng pagmamadali. Lino, nasaan ka na ba? Kanina pa kita tinatawagan. Pagkatapos ay ang mahinang boses ni Lino, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Sir, sobrang lakas po ng ulan. Zero visibility. Delikado po sa daan. Pwede po bang bukas na lang natin balikan? Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Ito ang gabi ng aksidente. Ang sumunod na boses ni Alon ay mas malakas, mas nanggagalayti. Hindi pwede. Anibersaryo namin ni Liwayway bukas. Naiwan ko ang regalo niya sa opisina. Kailangan kong makuha yon ngayon din. Pero sir, baha na po sa ilang lugar. Pagmamakaawa ni Lino. Ang huling mga salita ni Alon ay tumatak sa kaluluwa ni Hiraya na parang isang nagbabagang bakal. Wala akong pakialam kung bumabagyo. Bumalik ka dito. Ang kwintas na yon ay para kay Liwayway. Kailangan mo yung dalhin sa akin, Lino. Ngayon din. Kasunod ng mga salitang yon ay isang nakakabinging tunog. Ang pagskid ng mga gulong sa basang kalsada, ang nakapangingilabot na tunog ng bumabanggang metal at isang biglaang, nakakayanig na katahimikan. Binitiwan ni Hiraya ang mouse. Ang laptop ay nanatiling bukas. Ang tunog ng ulan mula sa recording ay tila pumuno sa kanyang tainga. Ang kanyang mundo ay huminto sa pag-ikot. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ang kanyang asawa ay namatay, hindi dahil sa masamang panahon, hindi dahil sa malas. Namatay si Lino dahil sa isang kwintas. Namatay siya dahil sa isang utos, dahil sa pagiging makasarili ni Alon de Villa. Ang init ng galit na naramdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa nagngangalit na apoy ng pagkamuhi na biglang umapaw sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho, ang lalaking nag-alok na bayaran ng kanyang pagpapagamot, ang ama ng batang minahal niya na parang sariling anak. Ay siya ring pumatay sa kanyang asawa. Ang oras ay tila huminto sa loob ng lumang opisina. Ang tanging gumagalaw ay ang cursor na kumukurap sa screen ng laptop. Isang maliit na puting linya sa tabi ng file na sumira sa buong mundo ni Hiraya.
Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Ang kanyang katawan ay naging isang estatwang gawa sa yelo, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay nasusunog sa isang impyernong ngayon lang niya natuklasan. Ang lahat ng pinagdaanan niyang hirap sa loob ng 2 taon ay biglang nagkaroon ng mukha. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa kalungkutan. Ang bawat sentimong inipon niya na nauwi lang sa pambayad sa kabaong. Ang sakit sa kanyang dibdib na hindi lang pala dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa isang sugat na pilit niyang ginagamot nang hindi alam kung sino ang tunay na may gawa. Ang mukha na yon ay ang mukha ni Alon de Villa. Dahan-dahan na parang isang taong nasa panaginip. Isinara niya ang laptop. Ang pag-click nito ay ang tanging tunog sa silid, isang tunog na kasing bigat ng isang pinal na hatol. Walang luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malalim pa kaysa sa kayang ilabas ng mga luha. Ito ay isang uri ng sakit na kumakain sa iyong pagkatao. Isang lason na dahan-dahang gumagapang sa bawat ugat mo. Ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Tala. Ang namumuong respeto at pag-unawa para kay Alon. Ang pag-asang makakapagsimula siyang muli sa Villa Amihan. Lahat ng iyon ay naging abo. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang linggo bago ang aksidente, nakaupo sila ni Lino sa kanilang maliit na balkonahe, umiinom ng kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Mahal," sabi noon ni Lino habang hawak ang kanyang kamay. "Pag nakaipon na tayo, ipapa-opera na natin yung puso mo. Pagkatapos, mag-resign na ako kay Sir Alon. Magsimula tayo ng sarili nating talyer, kahit maliit lang, para wala na tayong amo, para hawak na natin ang sarili nating oras." Ang mga mata ni Lino noon ay nagniningning sa pag-asa. Isang simpleng pangarap, isang maliit na talyer, isang buhay na tahimik at sa kanila lamang. Ang pangarap na yon ay ibinuwis para sa isang kwintas. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Ang buong buhay ng kanyang asawa, ang kanilang mga pangarap, ay katumbas lamang ng isang mamahaling alahas. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkasuklam kay Alon para sa kanyang pagiging makasarili, at pagkasuklam sa sarili para sa kanyang pagkabulag. Paano niya nagawang paglingkuran ang pamilya ng taong sumira sa sarili niyang pamilya? Paano niya nagawang mahalin ang anak ng demonyong pumatay sa kanyang asawa? Dinala siya ng kanyang mga paa palabas ng opisina. Naglakad siya sa pasilyo, ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat portrait ng pamilya de Villa sa pader ay tila isang insulto. Bawat mamahaling palamuti ay tila binili gamit ang dugo ni Lino. Mula sa bintana ng pasilyo, natanaw niya ang pagdating ng sasakyan. Bumaba si Alon. Binuksan ang pinto sa likod at maingat na inalalayan si Tala pababa. Kasama si Clara na nakasunod. Nakita niya si Alon na ngumiti sa isang sinabi ni Tala. Isang ngiti ng isang mapagmahal na ama. Ngunit ang nakikita na lang ni Hiraya ngayon ay isang maskara. Isang perpektong maskara na nagtatago sa isang halimaw. Ang dating larawan ng isang biyudong puno ng pighati ay napalitan na ngayon ng larawan ng isang berdugo. Ang pakikipag-usap nila kanina sa silid-aklatan, ang alok niyang tulong para sa kanyang operasyon, hindi iyon awa, kundi guilt money, pambayad konsensya. Tumalikod si Hiraya mula sa bintana. Ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong, malamig na determinasyon. Tapos na ang pagiging maamo. Tapos na ang pagiging isang Hiraya na laging umiintindi. Ang babaeng naglalakad ngayon sa pasilyo ay isang estranghero, isang babaeng binuhay ng katotohanan at handang sunugin ang lahat para sa hustisya. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang luma niyang maleta. Binuksan niya ito at walang emosyong sinimulang ilagay ang kanyang mga damit sa loob. Bawat damit ay isang paalala ng kanyang katangahan. Bawat gamit
ay isang simbolo ng kanyang pagkakamali. Nang matapos siya, hinila niya ang maleta palabas ng silid. Sa ibaba, narinig niya ang masayang boses ni Tala na nagkukwento tungkol sa kanyang therapy. Narinig niya ang boses ni Clara na tumatawa at narinig niya ang boses ni Alon, ang boses mula sa recording. Huminto siya sa itaas ng hagdan, hawak ang hawakan ng kanyang maleta at ang laptop. Pinanood niya ang eksena sa sala. Isang perpektong pamilya na nagtatawanan. Isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at sa libingan ng kanyang asawa. Bumaba siya ng hagdan, bawat hakbang ay mabagal at may bigat. Ang tunog ng mga gulong ng kanyang maleta sa marmol na sahig ang pumutol sa kanilang masayang usapan. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Ang nangiti sa mukha ni Alon ay naglaho nang makita ang maleta sa kanyang kamay at ang laptop sa kabila. Ngunit higit sa lahat, ang nagpatigil sa kanya ay ang ekspresyon sa mukha ni Hiraya. Wala na ang Hirayang kilala nila. Ang maamo at laging nakayukong babae ay pinalitan ng isang estrangherong may mga matang walang emosyon, malamig na parang yelo, at matalim na parang bubog. Isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ni Alon. Hiraya? Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Alon. Dahan-dahang tumatayo. Si Clara ay napangisi. Isang ngiting mapanlait. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi rin magtatagal ang drama ng babaeng yan. Ngunit hindi sila pinansin ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Nanahira? Tanong ni Tala mula sa kanyang wheelchair. Ang boses ay puno ng pagkalito. Alis ka po ulit. Sa wakas kumurap si Hiraya. Tumingin siya kay Tala at sa isang saglit isang bahid ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan muli ng malamig na determinasyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa gitna ng sala. Huminto siya roon. Ilang talampakan lang ang layo mula kay Alon. Inilapag niya ang laptop sa ibabaw ng center table na gawa sa salamin. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Alon, sabi niya. Hindi Sir Alon. Ang pagtanggal sa Sir ay isang deklarasyon. Hindi na siya empleyado. Isa na siyang kapantay o isang kaaway. Mayroon kang pag-aari na gusto kong isauli. Kumunot ang noo ni Alon, hindi maintindihan ang nangyayari. Hiraya, ano bang problema? Nag-usap na tayo kanina, di ba? Kung tungkol ito sa sakit mo, hindi ito tungkol sa sakit ko. Putol ni Hiraya. Ang boses ay matatag at walang panginginig. Tungkol ito sa sakit na idinulot mo. Tinaas niya ang takip ng laptop, binuksan ito at idinoble-click ang isang file. Isang pamilyar na tunog ang muling pumuno sa marangyang sala. Ang malakas na buhos ng ulan at kulog. Ang mukha ni Alon ay biglang namutla. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkatulala at pagkatapos ng purong takot. Nakilala niya ang tunog. Nakilala niya ang recording. Itigil mo yan, mahinang sabi niya. Halos isang pakiusap. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses niya mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa buong Villa Amihan, malinaw at hindi maikakaila. Wala akong pakialam kung bumabagyo. Bumalik ka dito. Ang kwintas na yon ay para kay Liwayway. Kailangan mo yung dalhin sa akin, Lino. Ngayon din. Kasunod nito, ang nakakabinging tunog ng bumabanggang metal. Katahimikan. Si Clara ay napatayo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Si Tala ay napahawak sa braso ng kanyang wheelchair. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot dahil sa tensyon sa silid. Ngunit ang lahat ng atensyon ni Hiraya ay nasa kay Alon. Pinanood niya kung paano gumuho ang mundo nito sa harap niya, kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Pinanood niya ang lalaking pumatay sa kanyang asawa na harapin sa wakas ang multo ng kanyang kasalanan.
Tinanggal niya ang kanyang mga mata kay Alon at tumingin sa kawalan. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay na para bang nagsasalaysay ng isang kwento. 2 taon, simula niya. 2 taon kong inisip na ang pagkamatay ng asawa ko ay isang aksidente. Isang malagim na laro ng tadhana. 2 taon kong sinisi ang Diyos, ang ulan, ang lahat, maliban sa taong dapat talagang sisihin. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Aylon at sa pagkakataong ito, ang yelo sa kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa puot. Ang asawa ko ay namatay dahil sa iyo. Ang pangarap namin ay nawasak dahil sa isang kwintas. At ako na parang tanga, ay naglingkod sa iyo. Inalagaan ko ang anak mo. Minahal ko siya. Ang boses niya ay nagsimulang mabasag. Habang ikaw ang dahilan kung bakit ulila na ako ngayon. Tumayo siya ng tuwid. Hinawakan ng hawakan ng kanyang maleta. Tapos na ako dito, sabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hiraya, wait! Sigaw ni Alon na sa wakas ay nakagalaw, ngunit hindi siya lumingon. Huwag na huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan ko, sabi niya nang hindi humaharap. Para sa akin, patay ka na rin, kasama ng asawa ko. Pagkasabi noon, binuksan niya ang malaking pinto ng Villa Amihan at lumabas. Hindi na muling lumingon pa. Iniwan ang 3 taong nakatulala sa gitna ng pagkawasak na dulot ng isang katotohanang matagal nang dapat lumabas. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang putok ng baril. Ang tunog nito ay pinal, isang hatol na hindi na mababago. Naiwan si Aylon na nakatayo sa gitna ng sala na parang isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang recording ay tapos na, ngunit ang mga salita, ang sarili niyang mga salita, ay paulit-ulit pa ring tumatakbo sa kanyang isipan. Wala akong pakialam kung bumabagyo. Bumalik ka dito. Para sa akin, patay ka na rin, kasama ng asawa ko. Ang mga binti niya ay biglang nanghina. Ang lakas na nagpapatayo sa kanya bilang isang makapangyarihang CEO, bilang isang ama, bilang hari ng kanyang tahanan, ay biglang hinigop lahat. Napaluhod siya sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Gumuho na ang lahat. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 2 taon. Ang mga pader na gawa sa pagtatrabaho, sa pagiging abala, sa paglimot, ay winasak lahat ni Hiraya sa isang iglap. At sa ilalim ng mga guho, naroon siya, hubad at lantad, kaharap ang isang kasalanang matagal na niyang ibinaon. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niya ang kasalanan niya. Bawat gabi sa loob ng 2 taon, binabagabag siya nito. Ang bawat patak ng ulan ay isang paalala. Ang bawat pagtingin niya sa litrato ni Liwayway na may suot na ibang kwintas ay isang sundot sa kanyang konsensya. Ngunit pinili niyang maging duwag. Ikinubli niya ang katotohanan sa likod ng salitang aksidente. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa pighati para kay Liwayway upang takasan ang katotohanang may isa pang buhay na nasira dahil sa kanya, ang buhay ni Lino at ang buhay ni Hiraya. Kuya Aylon. Narinig niya ang boses ni Clara, ngunit tila nanggagaling ito sa malayo. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. That woman is crazy. Huwag mo siyang pakinggan. It was an accident. No. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Alon na may bigat at kapaitan. Tumingala siya at tiningnan si Clara at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Ang oportunismo sa mga mata nito, ang kasakiman sa likod ng pekeng pag-aalala. It wasn't an accident, sabi niya. Ang boses ay basag.
It was my fault. All of it. Daddy? Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang usapan. Si Tala. Nakalimutan nilang pareho na naroon ang bata. Tahimik na nanonood at nakikinig sa lahat. Ang mga mata ng kanyang anak ay puno ng pagkalito at takot. Nakatingin sa kanya na parang isang estranghero. Daddy, is it true what Nanahira said? Paano mo ipapaliwanag ang isang kasalanang ganito kabigat sa isang 5 taong gulang na bata? Paano mo sasabihin na ang ama niya, ang kanyang idolo, ay may kasalanan sa pagkamatay ng asawa ng taong pinakamamahal niya? Sinubukan ni Alon na magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Dito na pumasok si Clara. Sinasamantala ang pagkakataon. Lumuhod ito sa tabi ni Tala. Tala, baby. Your Nanahira is just tired and confused. Your daddy is a good man. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ginalaw ni Elon ang kanyang kamay, hindi sa marahas na paraan, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tinabig niya ang kamay ni Clara, palayo sa balikat niya. Clara, sabi niya, ang boses ay malamig na ngayon. Umalis ka na. Natigilan si Clara. What? Kuya Alon, I'm just trying to help. I said leave! Sigaw ni Alon. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng galit. Galit hindi para kay Clara, kundi para sa sarili. Lahat kayo. Iwanan ninyo ako. Ang sigaw na yon ang tuluyang nagpaiyak kay Tala. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng pighati. I want Nanahira. I want my nana. Sigaw nito habang paulit-ulit na pinapalo ang gulong ng kanyang wheelchair. Ang tanawin ay isang perpektong larawan ng pagkawasak. Isang amang nakaluhod sa sahig, wasak ang kaluluwa. Isang anak na umiiyak, wasak ang puso. At isang babaeng nakatayo, ang kanyang mga plano ay biglang nawasak. Tiningnan ni Clara si Elon, pagkatapos ay si Tala. Ang matamis niyang maskara ay tuluyan ng nalaglag, at ang nakita ni Alon sa ilalim nito ay purong frustrasyon at pagkatalo. Walang sinabi si Clara. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at sa isang huling tingin na puno ng pagkasuklam, tinalikuran niya sila at mabilis na lumabas ng pinto. Isinara ito ng malakas. Naiwan si Alon at si Tala sa nakakabinging katahimikan ng sala na pinupuno lamang ng mga hikbi ng bata. Daddy, I'm scared. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak ang nagpabalik kay Alon sa kasalukuyan. Nakita niya ang bunga ng kanyang mga kasalanan, hindi sa salamin, kundi sa mga mata ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa wheelchair. Hindi na niya kayang tumayo. Inabot niya ang kamay ng kanyang anak. I know, anak. I know, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula nang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Liwayway. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito para sa sarili niyang pighati. Ito ay para sa sakit na idinulot niya sa lahat. Daddy made a very big mistake. Nayumakap siya sa mga binti ng kanyang anak. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang makapangyarihang si Alon de Villa, ang hari ng Villa Amihan, ay tuluyan ng gumuho. Sa sahig ng kanyang marangyang mansyon, sa harap ng kanyang anak, siya ay wala nang natira, kundi isang lalaking wasak, nalulunod sa isang karagatan ng pagsisisi at nag-iisa. Lahat ay nawala. Ang mga sumunod na oras sa Villa Amihan ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Matapos ang kanyang pag-iyak, si Tala ay nakatulog sa kanyang wheelchair dahil sa sobrang pagod. Binuhat siya ni Alon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang anak, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Inihiga niya ito sa kama at kinumutan.
Ang bawat kilos ay mabagal at puno ng bigat. Nang mag-isa na siya, hindi na bumalik si Alon sa sala. Nagkulong siya sa kanyang silid-aklatan, ngunit hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa dilim, sa sahig, nakasandal sa isang estante ng mga libro. Ang buong mansyon ay naging isang malawak na kulungan ng kanyang mga kasalanan. Wala ng alak, wala ng pagtakas. Ang tanging kasama niya ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng mga salita ni Hiraya sa kanyang isipan. Para sa akin, patay ka na rin. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na nararapat lang sa kanya iyon. Ito ang kabayaran. Ito ang kanyang sentensya. Ang mawalan ng lahat. Ngunit may isang imahe na hindi maalis sa kanyang isipan. Ang mukha ni Hiraya bago ito tumalikod. Sa likod ng galit, sa likod ng puot, nakita niya ang isang bagay na mas nakakatakot. Isang malalim, nakalulunod na pagod. Ang pagod ng isang taong matagal nang lumalaban ng mag-isa. Naalala niya ang bote ng gamot, ang unpaid hospital bill, isang matinding takot, ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na iba sa lahat. Hindi ito takot na mahusgahan o maparusahan. Ito ay takot para sa kaligtasan ni Hiraya. Saan ito nagpunta? Gabi na. Wala itong pamilya sa syudad. Ang tanging pera nito ay ang sahod na ibinigay niya. Saan ito tutuloy sa ganitong kalagayan? Paano kung bumigay ang puso nito dahil sa tindi ng emosyon? Ang pag-iisip na yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang kasalanan ay hindi pa tapos. Maaari pa itong magkaroon ng isa pang biktima. Tumayo siya. Nag-umpisang maglakad-lakad sa dilim na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ngunit ano? Paano niya hahanapin ang isang taong ayaw magpahanap? Ang isang taong tingin sa kanya ay isang halimaw? Kinapa niya ang kanyang telepono sa bulsa. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Hiraya. Ring lang ito ng riing. Bago mapunta sa voicemail, sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Walang sagot. Isang pakiramdam ng ganap na kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Siya, si Alon de Villa na kayang makuha ang lahat sa isang tawag lang, ay walang magawa para mahanap ang babaeng pinakamahalaga ngayon sa kanya at sa kanyang anak. Desperado, tinawagan niya si Dr. Ramirez. Doc, pasensya na sa abala. Simula niya, ang boses ay paos. Alon? Anong nangyari? Si Tala ba? Nag-aalalang tanong ng doktor. Hindi po si Tala, Doc. Si Hiraya, umalis siya. Doc, nag-aalala ako. Ang puso niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor sa kabilang linya. Alon, ano na naman ba ang ginawa mo? Hindi na niya kailangang sumagot. Ang katahimikan niya ay sapat na. Wala akong paraan para makontak siya, Alon. Ang alam ko lang ay ang ospital kung saan siya nagpapatingin. Sa Philippine General Hospital. Salamat, Doc, sabi ni Alon at mabilis na ibinaba ang tawag. PGH, isang pampublikong ospital. Doon nagpapagamot ang babaeng may karapatan sanang magpagamot sa pinakamahal na ospital kung hindi lang namatay ang asawa nito. Isa na namang sampal ng katotohanan. Tiningnan niya ang oras. Maghahating gabi na. Anong gagawin niya? Pupuntahan niya ba ang ospital? Magtatanong-tanong. Magmumukha siyang baliw. Napaupo siyang muli. Ang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. Wala siyang magawa kundi maghintay. At magdasal. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging isang halimaw. Ang bawat tunog ay nagpapakaba sa kanya. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Mabilis niya itong sinagot. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas.
Hello? Hello, is this Mr. Alon de Villa? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Formal at kalmado. Yes, this is him. Sir, tumatawag po ako mula sa emergency room ng Philippine General Hospital. Nakalista po kayo bilang emergency contact ng isang pasyente na nagngangalang Hiraya Aguas. Ang sahig ay tila biglang nawala sa ilalim ng mga paa ni Alon. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Ang bawat salita ay hirap na hirap lumabas. Dinala po siya rito ng isang tricycle driver. Nakita raw po siyang nawalan ng malay sa isang waiting shed hindi kalayuan dito. Sir, her condition is critical. Nagkaroon po siya ng acute, decompensated heart failure. Ang mga medikal na termino ay hindi na mahalaga. Ang naintindihan lang niya ay ang salitang critical. Papunta na ako dyan, mabilis niyang sabi. Sir, kailangan po nating malaman. Pagpapatuloy ng nurse, ang boses ay seryoso. She needs an immediate angioplasty, posibleng bypass surgery. Kung hindi po namin masisiguro kung... Ang hindi natapos na pangungusap ay mas nakakatakot kaysa sa anumang salita. Do it, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng desperadong awtoridad. Do everything. I will pay for everything. Just save her. Ibinaba niya ang telepono. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang malinaw na layunin ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Hindi ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa buhay ng babaeng sinira niya. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para itama, kahit kaunti, ang kanyang napakalaking pagkakamali. Tumakbo siya palabas ng mansyon, patungo sa kanyang sasakyan. Ang tanging dalangin sa kanyang isipan ay, "Huwag mo muna siyang kunin. Please, huwag pa." Ang biyahe patungo sa PGH ay malabo sa isipan ni Alon. Ang tanging naaalala niya ay ang mahigpit na kapit niya sa manibela, ang paulit-ulit na pagbusina, at ang pagdaan niya sa mga pulang ilaw na para bang hinahabol siya ng kamatayan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Alon de Villa, ang bilyonaryo. Siya ay isang ordinaryong tao, nakikipagkarera sa oras para sa buhay ng isang taong mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kanyang pera. Pagdating niya sa emergency room, sinalubong siya ng amoy ng antiseptiko at ng tanawin ng organisadong kaguluhan. Mabilis niyang hinanap ang nurse na nakausap niya. Isang babaeng nasa mid-40s ang lumapit sa kanya. Mr. De Villa? Ako nga. Si Hiraya Aguas? Nasaan siya? Tanong niya. Ang kanyang hininga ay habol. Inihahanda na po namin siya para sa OR. Pero kailangan po muna ninyong ayusin ang mga papeles at ang initial deposit sa billing section. Walang problema, mabilis na sabi ni Alon. I'll pay for everything in cash, in full. Just make sure she gets the best surgeon you have. Ang nurse ay bahagyang natigilan sa kanyang sinabi. Hindi sanay sa ganitong klase ng pasyente sa isang pampublikong ospital, ngunit tumango ito. Masusunod po, sir. Habang naglalakad siya patungo sa billing section, isang doktor ang humarang sa kanya. Mr. De Villa, I'm Dr. Santos, the attending cardiologist. The patient's condition is unstable. Mayroon siyang severe blockage sa kanyang coronary arteries. We need to operate now. But I need to be frank, the procedure is high risk. Tumingin si Alon ng diretso sa mata ng doktor. Do whatever it takes, doctor. I trust you. Sa billing section, walang tanong-tanong na inilabas ni Alon ang kanyang black card. Ngunit sinabi sa kanya na kailangan ng malaking cash deposit para sa mga agarang pangangailangan. Walang pag-aalinlangan, tumawag siya sa kanyang personal banker. Ginising ito sa kalagitnaan ng gabi. I need 7 figures in cash delivered to PGH in 30 minutes. No questions asked.
Utos niya. Ang babae sa counter ay napanganga. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit nakita niya ang desperasyon at determinasyon sa mga mata ni Alon. Matapos niyang pirmahan ang lahat ng waiver at consent forms, isang prosesong kabalintunaan dahil siya ang may kasalanan, ang nagbibigay ng pahintulot para iligtas ang buhay ng kanyang biktima. Nagtanong siya kung saan siya pwedeng maghintay. Itinuro siya sa isang maliit na waiting area sa labas ng operating room complex. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng fluorescent, naupo si Alon. Napapaligiran siya ng ibang mga pamilya. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Dito, pantay-pantay ang lahat. Ang takot sa pagkawala ay walang pinipiling estado sa buhay. Habang nakaupo, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ito ang mga kamay na pumirma ng milyon-milyong kontrata. Ngunit ngayong gabi, ang tanging halaga nito ay ang pagsisisi na dala-dala nila. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa kanyang kasambahay. "Sir, gising na po si Tala. Hinahanap po kayo." At si Ma'am Hiraya. Napapikit si Alon. Si Tala. Sa gitna ng lahat, halos makalimutan niya ang kanyang anak. Kailangan siya ni Tala. Ngunit kailangan din niyang manatili dito. Tumawag siya pabalik. "Pakisabi kay Tala na may emergency lang. Pakisamahan mo na siya. Uuwi ako." Pagkatapos nito, nang ibaba niya ang tawag, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Napagtanto niya na sa loob ng 2 taon, ginawa niyang parang business transaction ang pagiging ama. Nag-provide siya ng lahat ng material na bagay, ngunit ang pinakamahalaga, ang kanyang oras at emosyon ay ipinagkait niya. Itinulak niya ang responsibilidad na yon kay Hiraya. At ngayon, habang nakikipaglaban si Hiraya para sa buhay nito, napilitan siyang harapin ang sarili niyang pagkukulang. Isang batang lalaki ang umupo sa tabi niya, marahil mga 10 taong gulang. "Nasa loob din po ba ang nanay ninyo?" tanong nito. Tumingin si Alon sa bata. Isang kaibigan." "Ang tatay ko po, nandoon," sabi ng bata. Itinuturo ang pulang ilaw sa itaas ng isang pinto ng OR. "Sabi ni Mama, magdasal daw po ako. Kasi pag marami daw pong nagdadasal, mas malakas daw po yon." Napatingin si Alon sa pulang ilaw kung saan dinala si Hiraya. Magdasal. Tumayo siya at lumakad patungo sa maliit na kapilya ng ospital na nasa dulo ng pasilyo. Pumasok siya sa loob, tahimik at malamig. Naupo siya sa isang bangko sa likod. Sa harap ng imahe ni Kristo sa krus, walang salitang lumabas sa bibig ni Alon. Ano ang sasabihin niya? Paano siya hihingi ng tulong mula sa itaas kung siya mismo ang may gawa ng lahat ng ito? Kaya't sa halip na magdasal, umamin siya. Sa katahimikan ng kapilya, sa harap lamang ng Diyos, inamin niya ang lahat. Ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kaduwagan. Inamin niya na ginamit niya ang pighati para kay Liwayway, para takasan ang kanyang responsibilidad sa pagkamatay ni Lino. Inamin niya na natakot siyang mahalin muli ang kanyang anak dahil sa takot na masaktan ulit. At sa huli, inamin niya sa sarili niya na ang pag-aalala niya para kay Hiraya ay hindi na lang dahil sa konsensya. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na natatakot siyang pangalanan. Hindi siya humingi ng himala. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Ang tanging hiningi niya ay isang pagkakataon. Bigyan ninyo po siya ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Bulong niya sa hangin. Ang buhay na kinuha ko sa pamilya niya. At bigyan ninyo po ako ng pagkakataong subukang itama ang lahat. Kahit hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan, hayaan ninyo po akong subukang bumuo ng isang bagong hinaharap para sa kanya.
at para sa anak ko. Lumabas siya ng kapilya na may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito nakalulunod. Napalitan ito ng isang malinaw na determinasyon. Pagbalik niya sa waiting area, nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Ang pulang ilaw sa itaas ng OR ni Hiraya ay patay na. Ang puso ni Alon ay huminto sa pagtibok. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang lumabas. Pinangungunahan ni Dr. Santos. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit hindi malungkot. Hinanap ng mga mata ni Dr. Santos si Alon sa gitna ng mga tao. Naglakad ito papalapit sa kanya. Huminto si Alon sa paghinga. Hinihintay ang hatol. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Tinanggal ni Dr. Santos ang kanyang face mask. Tumingin siya kay Alon at isang maliit, pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "The operation was a success, Mr. De Villa," sabi ng doktor. "She's a fighter. She's stable." Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Alon sa buong buhay niya. Ang kanyang mga binti ay nanghina sa sobrang ginhawa at napasandal siya sa pader. Nakaligtas siya. Nakaligtas sila. Sa pagkakataong ito, ang mga luhang tumulo mula sa mata ni Alon ay hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pasasalamat. Ang unang namulat kay Hiraya ay hindi ang kanyang mga mata, kundi ang kanyang pandinig. Isang mahina, paulit-ulit na tunog. Bip, bip, bip. Pagkatapos ay ang kanyang pakiramdam. Isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib, hindi katulad ng dati na parang tinutusok, kundi isang kirot na nagpapahiwatig ng paghilom. At ang pakiramdam ng malambot na kumot at malinis na bedsheet. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan ay ang bigat ng hangin sa labas. Ang sakit ng pagtataksil sa kanyang puso, at isang biglaang, matinding paninikip ng dibdib bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila pagod na pagod. Iginilid niya ang kanyang ulo, at doon, sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tao, isang lalaki, nakaupo sa isang silya. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga braso na nakapatong sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na, ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo, at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may maitim na bilog. Si Alon De Villa, isang komplikadong emosyon ang biglang bumalot kay Hiraya. Galit, puot, pagkalito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang bagay pa. Pagtataka. Anong ginagawa niya rito? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang maliit na ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Ang tunog na yon ay sapat na para magising si Alon. Bigla itong nag-angat ng ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aantok na mabilis na napalitan ng alertong pag-aalala. "Hiraya," sabi niya. Ang boses ay paos. "Gising ka na. Ayos ka lang ba? May masakit ba?" Tatawag ako ng nurse. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ni Hiraya. "Huwag," mahina niyang sabi. Naupo muli si Alon, hindi sigurado sa kung anong dapat gawin. Tinitigan niya si Hiraya na para bang ito ay isang aparisyon na maaring maglaho anumang oras. "Nasa ospital ka," sabi ni Alon. Sinasagot ang tanong sa mga mata ni Hiraya. "Inatake ka sa puso. Pero inoperahan ka na. Maayos na ang lahat. Maayos na ang lahat." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya. "Paanong magiging maayos ang lahat?" "Bakit? Bakit ako nandito?" tanong niya. Ang tinutukoy niya ay hindi ang ospital, kundi ang pribadong silid na kinalalagyan niya na may sariling banyo at sofa.
Mukha itong silid sa isang mamahaling hotel, hindi sa isang pampublikong ospital. At bakit ka nandito? Nag-iwas ng tingin si Alon. Nahimatay ka. Dinala ka dito. Tinawagan nila ako dahil ako ang nasa emergency contact mo. At ang operasyon? Tanong ni Hiraya, kahit alam na niya ang sagot. Ang sagot ay nakaupo sa harap niya. Hindi sumagot si Alon. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Hindi ko hiningi ang tulong mo. Mariing sabi ni Hiraya, sinusubukan na magkaroon ng lakas sa kanyang boses. Hindi ko kailangan ng awa mo o ng pera mo. Hindi ito awa, Hiraya. Mahinang sabi ni Alon. Sa wakas ay tumingin sa kanya ng diretso. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Isang malalim, hubad na pagsisisi. Utang ko ito sa'yo. Kulang pa nga ito, alam ko. Pero ito ang simula. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng heart monitor. Isang patunay na ang pusong sinira ng nakaraan ay binigyan ng pagkakataong tumibok muli. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Alon sa tabi ni Hiraya. Siya ang nag-aasikaso sa lahat. Siya ang kausap ng mga doktor. Siya ang bumibili ng kanyang mga gamot. Isang umaga, isang nurse ang pumasok para tulungan si Hirayang kumain. Dala nito ang isang tray ng lugaw. Ako na, sabi ni Alon, kinukuha ang tray mula sa nurse. Naupo siya sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang kutsarang lugaw, hinipan ito at marahang idinampi sa labi ni Hiraya. Isang eksenang pamilyar, ngunit baliktad. Dati, si Hiraya ang gumagawa nito para kay Tala. Ngayon, ang makapangyarihang si Alon de Villa ang nagsisilbi sa kanya. Kaya ko na, sabi ni Hiraya, sinusubukang abutin ang kutsara. Hayaan mo na ako, pakiusap ni Alon. Please. Hinayaan niya ito. Habang sinusubuan siya ni Alon, walang nagsasalita. Ang kilos na yon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Hindi ito kilos ng isang amo sa isang katulong. Ito ay kilos ng pag-aalaga, ng pagpapakumbaba. Isang gabi, nang medyo malakas na si Hiraya, naglakas loob si Alon na simulan ang pag-uusap na matagal na nilang iniiwasan. Alam ko, Hiraya, na walang halaga ang sorry ko. Simula niya, nakaupo sa silya habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad. Walang salita ang makakapagbalik kay Lino. Walang salita ang makakapagbura sa sakit na idinulot ko sa'yo. Nakinig lang si Hiraya. Ang kanyang puso ay tahimik na nagmamasid. Naging duwag ako. Pagpapatuloy niya, ginamit ko ang pagkamatay ni Liwayway bilang dahilan para maging malupit at makasarili. Ikinulong ko ang sarili ko sa pighati para hindi ko harapin ang mas malaki kong kasalanan. At sa proseso, nasaktan ko ang lahat ng tao sa paligid ko. Lalo ka na. At si Tala. Humarap siya kay Hiraya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi ko pa yun karapat-dapat. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Pagkakataon para saan? Mahinang tanong ni Hiraya. Pagkakataon para bumawi, sabi ni Alon. Pagkakataon para patunayan na nagbago na ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Tala. Kailangan ka niya, Hiraya. At kailangan din kita. Ang huling mga salitang iyon ay halos isang bulong, puno ng kahinaan at katotohanan. Tumingin si Hiraya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Ang puso sa kanyang dibdib na ngayon ay tumitibok ng mas malakas at mas matatag ay tila may sinasabi sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Mahirap, halos imposible. Ngunit nang tumingin siya kay Alon, hindi na isang halimaw ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang taong wasak, katulad niya.
na sumusubok na buuin muli ang sarili. Ang sabi mo, simula ni Hiraya, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Gagawin mo ang lahat para bumawi? Oo, mabilis na sagot ni Alon. Kahit ano. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Manatili ka, sabi niya. Manatili ka sa tabi ni Tala. Maging ama ka sa kanya. Iyon ang unang kabayaran. Napangiti si Alon. Isang tunay, malungkot na nangiti. Gagawin ko. At dugtong ni Hiraya. Manatili ka rin dito. Ang kahulugan ng mga salitang iyon ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito kapatawaran. Ngunit ito ay isang simula. Isang maliit na siwang sa pader na naghihiwalay sa kanila. Isang bagong liwayway matapos ang isang napakahabang gabi. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Villa Amihan ay nagbago. Ang dating malamig at nakakabinging katahimikan ay napalitan ng mga tunog ng buhay. Ang halakhak ni Tala na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang mahinang tugtog ng radyo mula sa kusina. At minsan, ang tunog ng 2 matandang nag-uusap. Hindi laging nagkakasundo, ngunit laging nagkakaintindihan. Ang paggaling ni Hiraya ay mabagal ngunit sigurado. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay hindi sa kanyang pisikal na katawan, kundi sa kapaligiran sa paligid niya. Isang hapon, sa hardin kung saan nagsimula ang lahat ng gulo, isa na namang eksena ang naganap. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang mga tauhan. Kaya mo yan, Tala. Isa pa. Si Alon, nakaluhod sa damuhan, ang dating mamahaling slacks, ay napalitan ng simpleng maong. Nakalahad ang kanyang mga braso, hinihintay ang kanyang anak. Si Tala, na nakatayo sa tulong ng isang pares ng leg braces at walker, ay dahan-dahang humakbang. Isang hakbang. 2. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon at determinasyon. Nakaupo si Hiraya sa isang bench sa di kalayuan. May hawak na isang baso ng juice. Ang kanyang puso ay tumitibok ng normal at malakas. Hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa purong ligaya. Pinapanood niya ang mag-ama, ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Daddy! Sigaw ni Tala nang makarating ito sa wakas sa mga braso ni Alon. Niyakap ni Alon ang kanyang anak ng mahigpit at itinaas ito sa hangin. Ang galing-galing ng anak ko, sabi niya. Ang kanyang tawa ay malakas at totoo. Walang bahid ng pighati mula sa nakaraan. Napansin ni Alon si Hiraya na nakatingin sa kanila. Ngumiti siya dito. Isang ngangiting puno ng pasasalamat. Ngumiti pabalik si Hiraya. Ang kanilang relasyon ay isang dahan-dahang sayaw. Walang pilitan. Walang madali ang deklarasyon ng pag-ibig. Ang kanilang pundasyon ay binuo hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga gawa. Ito ay ang paggising ni Alon sa madaling araw para tiyaking naiinom ni Hiraya ang kanyang mga gamot. Ito ay ang pagluluto ni Hiraya ng paboritong adobo ni Alon. Ito ay ang sabay nilang pag-aalaga kay Tala, hindi na bilang amo at yaya, kundi bilang mga katuwang. Isang araw, umuwi si Alon ng mas maaga kaysa sa dati. Sa kanyang kamay, wala siyang dalang briefcase na puno ng mga dokumento. Dala niya ay isang maliit na palumpon ng mga sunflower. Naabutan niya si Hiraya sa sala. Tinutulungan si Tala sa kanyang art project. Para sa'yo, sabi ni Alon, medyo nahihiya habang inaabot ang mga bulaklak kay Hiraya. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Para saan to? Nagkibit balikat si Alon. Wala lang. Nakita ko lang sa daan. Naalala kita. Ang simpleng pangungusap na yon, naalala kita, ay mas matimbang pa kaysa sa pinakamahal na kwintas. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin si Tala, naupo silang 2 sa terrace,
pinapanood ang mga bituin sa langit. Ang parehong terrace kung saan dati ay nag-iisa si Alon, umiinom ng alak para takasan ang kanyang mga multo. Naalala mo ba si Lino? Biglang tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi nagulat si Alon sa tanong. Alam niyang darating ang araw na ito. Ito ang huling multo na kailangan nilang harapin ng magkasama. Oo, sagot ni Alon. Araw-araw. Tumingin siya kay Hiraya. Araw-araw kong pinagsisisihan ang nangyari at araw-araw akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kabutihan niya, marahil ay hindi ko kailanman natutunan kung paano maging isang tunay na tao. Isang luha ang pumatak sa mata ni Hiraya, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagtanggap. Mabuti siyang tao, sabi niya. At alam ko kung nasaan man siya ngayon. Gusto niyang maging masaya ako. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit para kay Hiraya, ito ang pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Masaya ka ba, Hiraya? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Hiraya sa kanya pagkatapos sa isang mansyon sa kanilang likuran. Ang Villa Amihan na dati ay simbolo ng sakit at kawalan, ngayon ay naging isang tunay na tahanan. At sa tabi niya, ang lalaking dati niyang kinamuhian, ngayon ay ang taong tumulong sa kanyang buuin muli ang kanyang puso. Hindi ito isang perpektong fairy tale. Ang kanilang mga peklat ay naroon pa rin. Isang paalala ng mga laban na kanilang pinagdaanan. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatibay sa kanila. Oo, sagot ni Hiraya. Isang matamis at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masaya ako. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay nang mas mahigpit. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ilalim ng mga bituin, ang dalawang wasak na kaluluwa ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang kapayapaan, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagyakap dito at pagbuo ng isang bagong hinaharap. Mula sa bintana ng silid ni Tala, ang isang maliit na ilaw na hugis bituin ay kumikislap na para bang isang tahimik na basbas mula sa langit. Ang kanilang Villa Amihan ay hindi na isang bahay na puno ng anino, kundi isang tahanan na pinuno ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matibay dahil sinubok ito ng apoy. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alon, Hiraya at Tala. Isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga pagkakamali, paghilom ng mga sugat at pagpili na manatili at bumuo ng isang pamilya kahit sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na kapatawaran ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging susi na kayang magbukas ng pinto patungo sa isang bagong simula. At ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa laki o ganda nito, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga na nananahan sa loob nito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Alon at Hiraya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.